At sa wakas, nagsalita na si Oden. Malamig ang kanyang tinig, kung may nais sabihin si Siegfried, ito na ang tamang panahon. Ngunit tanong niya, bakit pinatay ni Siegfried ang dragon na nagbabantay ng kastilyo? Ano ang kanyang layunin? Mariing itinanggi ni Siegfried ang paratang. Isa raw itong malaking pagkakamali. Sumangayon si Brunhilde sa paliwanag ng kasintahan. Ngunit sa kabila ng tensyon, nahuli ng kanyang mata ang isang munting ngiti mula kay Loki, isang ngiting puno ng lihim. Tumayo si Oden. Ang kanyang tinig ngayon ay mas mabigat. Nakakahiya raw ang ginawa ni Siegfried. Isang kalahating Diyos at tao, binyansagang bayani, subalit arrogant, at ngayon ay pinaghihinalaang may masamang balak laban sa mga Diyos. At sa kanyang pagtayo, biglang may kakaibang pakiramdam na sumiklab sa katawan ni Oden. Isang enerhiyang hindi niya maipaliwanag ang namagitan sa pagitan nila ni Siegfried, malakas, buhay na buhay, at tila silang dalawa ay magkaugnay. Lalong lumakas ang alon ng puwersang iyon nang magkalapit ang kanilang mga katawan. Ramdam na ramdam ni Oden ang pag-react ng apat na sagradong kayamanang matagal nang nanahimik sa kanyang katawan, ngayon ay biglang nagising at tumutugon sa presensya ni Siegfried. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan, si Siegfried ba ang vessel?